Salamat po ng marami, Ama. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. What happens to a man with a focused life? What happens to a man with a focused life? Now, sa ating pong buhay ay nakakaranas po tayo ng samot-saring pagsubok. Tama? So lahat po tayo at some point, di ba, nararanasan po natin ang matest ang ating pong pananampalataya. Even to the fact, many people in the Bible, from Old Testament hanggang New Testament, kasama na po sa buhay ang pagsubok. Also known as trials, also known as testings. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyayari na may kapahintulutan ng Diyos. Amen po ba? So, to a Christian, ang isang pagsubok dapat normal na sa kanya yan. Okay? Nagpapaganda po ito ng buhay pananampalataya. Because if not, Christianity will be what? A boring life. Okay? Hindi ho maganda sa buhay ng Kristiyano na wala siyang pagsubok. Nagiging boring ang buhay ng isang mananampalataya pag walang pagsubok. So, meaning to say, we need to endure boredom in serving the Lord. We need to endure boredom in serving the Lord. Hindi ho natin sinasabi, of course, na boring ang maglingkod. Pero at some point sa buhay po natin, ayaw ng kaaway na ini-enjoy mo ang paglilingkod. Amen? Ayaw ng kaaway na para bang nasisiyahan ka, nakukontento ka, pumapayapa ka sa gawain ng Panginoon. So anong gagawin ng kaaway ngayon? Guguluhin na yan. In John chapter 10 verse 10, ang lino po ng sinabi doon, but the thief cometh not but for to steal, to kill, to destroy. Ibig sabihin, kung meron mang KJ, hindi ho ang Diyos, kundi ang kaaway po yan. Because the moment that we accepted, or rather, the moment that God accepted us, nung tinanggap natin ang Panginoon, or tinanggap tayo ng Diyos, rather, ano po nangyari? Nagkaroon po tayo ng direksyon. So ang gusto ng kaaway ngayon, yung paglakad mo ngayon, maging opposite doon sa kalooban ng Diyos na gusto niyang lakaran mo. Kasi ang paglakad sa Panginoon, doon pa lamang natin matatagpuan ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa. Kaya hindi ko maintindihan sa mga mananampalatayang tumitigil, sa mga mananampalatayang tumatalikod, sa mga mananampalatayang lumilihis sa paglakad, sapagkat kung ang tunay, kung ang Diyos ang tunay nilang focus, hindi ho sila mawawala dyan. Hindi naman basta-basta nawawala yan. Amen? Kasi ho, ganito, may banal na spirito ka na. Ang banal na spirito ang gumagabay sa atin. Ibig sabihin, pag naliligaw ka, pinapaalalahanan ka niya. Tama? Pinag-aralan natin ito sa Proverbs, right? So it should be clear to us, every one of us, na kapag tayo nakikristo na, dapat meron po tayong focus sa Kanya. Kasi nga, again, the devil will try to refocus everything away from God. Gagawin niya lahat. Ipapaisip niya sa'yo, boring ang maglingkod, di ba? Parang useless ang maglingkod, hindi ka kikita dyan. Imagine po niyo, ganun ang ginagawa ng kaaway. The devil will try to refocus your attention away from God. The devil will try to remove anything that gives you joy, peace. Gagawin niya yan. Ano pa? To the point that the devil wants to renounce your faith. Ibig sabihin ng renounce, iwan, talikuran. Hindi naman kasi ibig sabihin, mga kapatid, na alam mo yun, nandito ka, hindi ka tumatalikod sa Panginoon. Again, ang pagiging backslider, nagsisimula yan sa puso. Ang pagiging backslider, hindi yan nangyayari overnight. Step by step po yan. Wala akong biglaan na hindi ka na lang basta nag-attend. Hindi po ganun yon. At some point ng buhay mo, may napabayaan ka sa iyong relasyon sa Diyos.
Maybe this morning, ginagamit ito ng Panginoon para paalalahanan ka. O anak, medyo, alam mo yun, hindi ka na sing-init ng dati. Hindi ka na sing-active ng dati. So you have to rekindle, di ba, that's something na meron ka. And that's the Spirit of God in you. Kaya nga sabi ng Panginoon po sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, quench not the Spirit. Grieve not the Spirit. Kinu-quench mo ang Spirit because you have the opportunity to serve God pero hindi mo ginagawa. You grieve the Spirit, may ginagawa ka ng kasalanan pero hindi mo pa rin nasisense. So God is telling us maybe this morning, it's about time to put a stop, to put an end para mahinto na yan. So dito sa pagkakataong ito, sabi ko nga po kanina, ang title po, What Happened to a Man, okay, with a Focused Life? So again, sa isang mananampalataya, ano goal po natin? Ang focus natin sa Panginoon. Para wala mong pinagkaiba yan sa taong tumatakbo. It's always an illustration. So you always aim to end, to finish, doon sa end line, doon sa finish line na tinatawag. Kasi kapag natapos mo yan, mga kapatid, it's a great fulfillment ng isang mananakbo. Ganito sa isang mananampalataya. Ang purpose po natin to end to the finish line by giving glory to God. Magbigay ng kalwalatian sa Diyos. Hindi para magbigay ng kasiyahan sa'yo. Kasi the moment na na-refocus na ang attention natin away from God and to ourselves, doon na nagsisimulang, alam mo yun, maloko ang lahat. Madiskaril ang lahat. Maybe not to you, pero pag naalis yung attention mo sa Diyos, hindi man siguro sa'yo, kung sa ibang tao, mas lalo na. There's a lot of discouragement when you focus yourself to other people. Kahit na sabihin mo, pinakamagaling pa yan, pinakamayaman pa yan, pinakasikat pa yan, ang lahat ng bagay may hangganan. Kaya pala ito yung sinasabi ng Bible, Cursed be a man that trusted in man. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sapagkat kung meron man tayong dapat paglagakan ng tiwala, walang iba kundi ang Diyos. Tama? Pag wala ka sa focus, lahat ng bagay na pinaglalagakan mo, kahit ano pa yan, pag-asa, pag nilagak mo sa tao, baliwala yan. Pag-ibig, pag nilagak mo sa tao yan, kahit sabihin sa partner mo pa yan, mababaliwala yan. Sapagkat hindi natin dapat inaalis ang Diyos sa equation. Hindi dapat natin inaalis ang Diyos doon sa ating pong buhay na kung saan siya lamang nakakaalam at magbibigay sa atin ng katalinuhan kung paano natin maayos ang ating pamumuhay. So, anything that is out of place is not a good place. It's an ugly place. Pag-ibig, alam mo yan, pag-asa, tiwala, lahat ng bagay. Okay? So again, focus is our life. And that focus, again, na kanino po dapat? Nasa Panginoon lang. Nasa Panginoon lang. Kung kayo ay Pilipino, maraming bagay ang pwede umagaw ng atensyon ninyo. Amen? Politika, kahirapan, name it. We have it in the Philippines. At one point, sinasabi po natin mga Pilipino ay masayahing mga tao. Pero hindi na daw ngayon eh. Okay? Kasi nga, very stressful na daw. Okay? Ang maging Filipino. Hindi mo naman nga naman sila masisisi. Sapagkat na dati-dati ang Pilipino, sabihin na natin, yung quality ng kanilang pag-uugali, hindi man siguro ng pamumuhay, di ba? Parang nagkakaroon na ng pagbaba, ika nga. So hindi nakapagtataka, karamihan sa mga Pilipino ngayon, they are depressed. That is Filipino. Pero iba naman kapag Kristiyanong Pilipino. Diba? Lalo na kung totoong Kristiyanong Pilipino. Kung ikaw ay totoong mananampalataya kay Kristo, hindi ang sitwasyon mo ang nagbibigay sa iyo ng drive para magpatuloy sa buhay. Kundi ang nagbibigay sa iyo ng drive ay sino? Kundi ang Panginoon po lamang. Siya lang ang magbibigay po sa atin ng dahilan para makapagpatuloy.
Hindi kayamanan. Hindi partner sa buhay. Alam ko naman, na pamilyar kayong lahat sa Facebook. Nakikita niyo na yung mga tatagal na ng mga panahon, nagkakahiwalayan sa panahon ngayon. The world is crazy. Hindi ko lang pala na-save. Meron na ngayon, pumasok na sa atin. Okay? Lalo na sa education sector. The idea na ang fetus daw, na hindi pa lumalabas sa sinapupunan ng isang ina, hindi pa daw yan mako-considered na buhay. Can you imagine that? So meaning to say, merong desisyon ang nanay para ipalaglag o hindi ang bata kasi wala pang buhay yan. Kumbaga, hindi pa siya considered as life. Imagine niyo yun. The world is crazy today that, alam mo yun, maraming issues about life, mas pipiliin pa nilang mag-alaga ng aso, makipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae para masabi lang na meron silang pamilya. That is so crazy. You see, brothers and sisters in Christ, kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, bagaman ang mga bagay na ito ay present at this moment, ang focus mo wala doon, kundi nasa Panginoon lamang. Hindi ko sinasabing hindi natin maririnig o makikita itong mga bagay na ito, pero somehow, pwede tayo magpatuloy sa buhay, magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, kasi hindi nakasalalay dito ang ating kagalakan, kundi kanino? Sa Panginoon po lamang. If we are not focused enough, okay, sa paglilingkod po natin sa Diyos, huwag kang magtaka, lagi kang discouraged, discontent sa buhay, kaya hindi nakapagtataka, huwag kang magtaka, kapag hindi ka nakafocus sa Panginoon, ang daling mapagod. Amen? Ang dali po nating mawalan ng pag-asa. Unlike kapag nasa Panginoon po tayo, sigurado po ang ating direksyon, sigurado ang ating pag-iisip ay nasa maayos na kalalagayan sapagkat again, nakafocus po tayo sa Panginoon. Now, to dive into the story, okay, sapagkat alam niyo na po yung storya ni Daniel. Tama? Specifically in this area na kung saan ang Diyos pinagpala si Daniel. Ganun naman sa isang mananampalataya eh. Okay? Tayo po ay pinagpapala ng Diyos, una kasi anak ka niya. Pangalawa, mahal ka niya. Tama? Mahal ka niya at ayaw ka niyang pabayaan. So again, sa isang mananampalatayang kumakaharap sa tinatawag po nating crisis, hindi niya masyadong iniisip kasi alam niya nga, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Now, dito sa pagkakataong ito, tingnan po natin ha. Okay? Verse 2. Okay? Sabi dito, ganito. Pumili rin siya ng 3 namamahala o mamamahala sa mga pinuno ng reyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari at isa rito si Daniel. So I want you to notice, hindi hinahabol ng taong ito ang success. Kundi nang dahil sa relasyon niya sa Diyos, yung success ang sumusunod lang sa Kanya. Magkaiba ho yun. Okay? If you are praying to God, patungkol sa iyong finances, patungkol sa iyong future, in your work life, or in any part ng buhay mo, make sure na konektado tayo sa Panginoon. Ang hinahabol natin, not the success, not the work, kundi ang Panginoon lang. Kasi kung ang hinahanap mo ay katagumpayan sa buhay, susunod na lang yan kapag sinusunod mo ang Panginoon. Ang katagumpayan ay susunod na lang sa iyo kapag sinusunod mo ang Panginoon. Pero kung baliktad, mga kapatid, mga minamahal, ano pong nangyayari? Maiiwan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Oo, magiging mayaman ka, perhaps, pero walang contentment, walang kasiyahan. Bakit? Inuna mo yung sarili mo. The priority of a Christian, the priority of those people na nananampalataya sa Diyos, inuuna ang Diyos sa lahat ng bagay. Oo, challenging. Pero paano nagiging challenging? Kapag medyo hindi mo pa isinusuko yung mga bagay na dapat mong isuko.
Ang pagtitiwala sa Panginoon ang pinakamahalagang bagay na gagawin ng isang mananampalataya. Kasi dito natin na-determine kung talagang totoo ka nga bang sa Diyos o hindi. Amen? Kaya nga, ang Diyos natutuwa siya kapag ang ating pananampalataya ay genuine, totoo. Anything that out of faith, sa harapan ng Diyos, it's a sin. Hebrews chapter 11, ang linaw ng sinabi doon eh. Okay? For without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. Sabi ng verse 6. So sa pananampalataya, doon dapat tayo nabubuhay. Doon tayo nagtitiwala. Ibig sabihin, yun ang kalalagayan, yung ating disposisyon. Kaya nga, kapag may pananampalataya ka, walang pwede magpabagsak sa iyo. And that He is a rewarder, tagapagbigay ng gantimpala, okay? Of them that diligently what? Seek Him. So kung hindi natin hinahanap ang Diyos, mga kapatid, mga minamahal, we miss the point of living our lives to the fullest. We miss our lives living to the fullest. Kaso baliktad yung nangyayari. We're living foolish. Kamangmangan. Kamangmangan ang mabuhay na malayo sa Panginoon. You know what? Sa buhay ni Daniel, trials is something that keeps him in focus. Naniniwala kayo doon? Sa buhay ni Daniel, at ganun din dapat siguro sa buhay natin bilang isang mananampalataya, trials should keep us in focus. Kasi kung ang trials, binigay ng Panginoon out of His, alam yan, omniscient, alam niya na makakatulong sa iyo yan, so dapat we take the opportunity to trust more on God every time na meron po tayong trials. So balik tayo dun sa tanong, what happens to a man with a focus, with a focus in life? Number 1. Okay? Number 1, a person with focus in his life, number 1, he is never surprised when trials come. He is not surprised when trials come. Tignan po natin ha. So, nung pumili at isa si Daniel, ano pong nangyari po dito? Okay? Verse 3, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga reyon dahil sa pambihira niyang karunungan, ang sabi po dyan. Sa English, ang sabi po dito, ganito. Okay? Verse 3, because an excellent spirit, ang sabi dyan? Excellent spirit was in him. Ibig sabihin, not just the favor of God, kundi ang tinutukoy po dito, mga kapatid, mga minamahal, that every time, Daniel, saan man siyang lugar, ano man ang ginagawa niya, ano man ang hawakan niya, ano man ang maisip niya, pinagpapala ng Diyos. Bakit? Yung Espiritu ng Diyos nasa kanya. We must aim to do that. We must aim that somehow sa buhay po natin, siguruhin mo lagi, konektado ka sa Diyos. Because being connected to God, ang pagiging konektado po natin sa Diyos is a surefire ng pagpapala mula sa Panginoon. Paano ka nga naman di pagpapalain ng Panginoon? Nasa sayo ang Panginoon. Yung nais ng Panginoon, isinasabuhay mo. Kapag sinasabuhay mo, yung nais ng Panginoon, sigurado na doon lagi yung kanyang probisyon. Magkaroon man ng problema, sa palagay mo,
dahil naniniwala kang kontrolado ng Diyos, meron ka pa rin kapayapaan. Lagi nyo i-check ang sarili ninyo. That every time, alam mo yan, namumroblema ka, di ba? You're always in a worried state, ika nga. Tingnan natin kung ang pananampalataya natin nasa Panginoon. Kilalanin natin kung talagang kilala nga ba natin itong Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi kung hindi, tandaan po natin, every obstacles in life, every trials in life, every testings, pinapaintulot yan ng Panginoon kasi may gagawin siya. Pinapaintulot to ng Panginoon kasi may ituturo siya. So to a person who is so focused to God, pagdating ng pagsubok, hindi siya nasusurprise. Tingnan mo natin, okay? Daniel chapter 6. Now, nagkaroon ng plano, verse 4, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala, tatlo sila eh. Okay? So, mas naging favorable sa kanya, sino? Si Daniel. Actually, kay Daniel, wala yan. Una, pangalawa, pangatlo, wala. Kasi ang contentment niya na kanino? Na kay Lord. Amen? Pero dahil yung Spirit ng Panginoon nasa kanya, so naturally, ang nakikita sa kanya ay hindi siya, kundi yung Diyos na nasa kanya. So hindi nakapagtataka, yung mga taong nakapaligid sa kanya, just like Joseph, lagi ang pinaka-top choice nila, sino? Yung Espiritu ng Panginoon. Because of an excellent Spirit was with him. Kaso nga lang, ano sabi po dyan? Tingnan po natin kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga reyon ay humanap ng maibibintang kay, ano sabi dyan? Daniel. Upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Kapag tayo ay masyadong focus sa Panginoon, sabi ko nga, inuuna mo siya lagi, when you put God first in everything you do, lagi ang kamay ng Panginoon nasa iyo. Amen? Nasa sa iyo, hindi yan according sa gusto mo mangyari. Okay? Nasa sa iyo, mga kapatid, dahil sabi ko nga, yung attention mo na kanino, nasa Panginoon po lamang. So kahit gawan ka pa ng masama, hindi ka magkakaroon ng galit sa puso, ng inggit, kasi alam mo, Panginoon ang nasa iyo. Imaginein mo, di ba, wala sa Panginoon eh. Well, alam naman natin, ang wala sa Panginoon, walang kasiyahan. Tama? Yan ang marka ng taong wala sa Panginoon. Walang kapayapaan. Bakit? Puro inggit. Nainggit sila kay Daniel. Amen? Unlike itong taong ito, which is Daniel, sabi nga natin, the favor of God was with him. Kung bakit ko sinabi yung dalawang kasama niya, naturally, siyempre, wala silang Diyos eh. So kung tinitingnan natin, tayo kaya may kapayapaan, tayo kaya may kasiyahan, or the least, yung taong wala sa Diyos kasi, hindi natutuwa sa tagumpay at, alam mo yan, sa success ng ibang tao. Anong tawag doon? Marka yun ng mga taong walang Diyos. Kaya ang isang totoong mananampalataya sa Panginoon, hindi yan mainggitin. Kasi alam niya, kung may pagpapala ang kapatid mo kay Kristo, magalak ka doon. Balang araw, pagpapalain ka lang ng Diyos. Hindi mo trabaho tignan yung pagpapala niya, trabaho mo magtapat, darating din sa iyo yan. Darating din sa iyo yan. Tuloy po natin. Kaya sinabi nila, wala tayong maibibintang sa Kanya. Ang tawag doon, integrity. Kasi hindi lang siya naglilingkod sa tao eh. Naglilingkod siya sa Diyos. Daniel is so focused to God, wala siyang paki na sasabihin ng ibang tao. Kaya nangahanapan na siya na maibibintang sa kanya, okay, anong sabi dyan? Maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan na kanyang Diyos. Maliban na lamang to his relationship to God. Yun na lang yung pwede natin butasan. Yun yung pinakamali nilang magagawa. Atakin mo na lahat, wag lang ang Diyos sa pinaglilingkuran ng taong ito. Sana sa buhay din natin, Amen po ba? Kung ang pagiging mananampalataya ay isang krimen, anong ikakaso sa iyo?
Ulitin ko yung tanong. Kung ang pagiging mananampalataya, tapat na mananampalataya kay Kristo ay isang krimen, ano po ikakaso sa inyo? Laging nag-a-attend faithfully? Lagi kang nagpe-pray when trials come? Ano ang kakaso sa iyo? Kasi mga kapatid, Christian life, lagi may resibo yan eh. May ebidensya. Tama? Hindi mo yung maitatago kahit ang mga kapitbahay mo, alam nila. Pero dahil sabi nga natin, when we are serving God, hindi tayo naglilingkod ng may kasigasigan para ma-praise ng tao eh. Naglilingkod tayo sa Diyos na may kasigasigan dahil alam natin karapat-dapat ang Diyos ang paglingkuran. Sa paglilingkod naman kasi sa Diyos, dalawa lang lagi. Makinig kayo. It's either nagpapagamit ka sa Diyos or ginagamit mo lang ang Diyos. Yung magpapagamit ka sa Diyos, wala kang pakialam kung ano magiging balik sa inyo. Kasi nga, ang mindsetting mo, your motivation is not reward, but rather love for Christ. Unlike sa mga taong, alam mo yan, ginagamit lang ang Panginoon, ang hirap kasing ma-differentiate eh. Kasi ang Diyos na nakakita ng puso. Kaya huwag kayong magtataka, siguro may mga kasabayan kayo mananampalataya, mas pinagpapala yung isa, kasi ang Diyos na nakakita ng puso eh. Hindi ka pwede magreklamo sa Panginoon, Lord, parehas din ako naglilinis sa church, parehas kami nagsishare ng gospel, but the question is, kamusta yung kalalagayan ng puso? Remember si Amaziah? Pinag-aralan natin siya, tama? He served God, but not with a perfect heart. So nakakalungkot isipin, mga kapatid, na sa oras ng pagsubok, ang mga taong malayo sa Panginoon, they were always surprised. Pero sa isang taong focus sa Panginoon, normal na yan. Ang gagawin niya lang, magtitiwala sa Panginoon. Kaya ano naging response niya? So, yun nga, so nagplano sila, di ba? So, ang nakita nila, yung relationship sa Panginoon. Guess what? Saang area ito? Prayer. Nakita nila, masyado siyang close kay God, masyado siyang close kay God through what? Prayer. Yun yung resibo, doon natin siya titirahin. So, ano ginawa nila? So, sabi sa verse 6, nagkaisa silang umarap sa hari, sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario, kami po mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mga sinungaling. Bakit? Wala si Daniel. Kung sino pa yung pinaka, alam mo yun, leader nila, so sabi dyan, nagkaisa daw sila. Sabi sa verse 7, okay? Nagkaisa daw sila na magkaroon ng isang panukala. Na ang sabi diyan sa verse 7, mabuti po ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw, 30 days, ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito, ihuhulog sa kulungan ng mga leon, also known as the lion's den. Bakit? Yun lang yung pwede ibutas sa kanya eh. So, anong ginawa niya? Okay? Kaya mahal na hari, sabi ng verse 8, magpalabas po kayo ng kautusan at inyong lagdaan. To make the long story short, sumang-ayon si King Darius. O si King Dario. Ano ginawa ni Daniel in verse 10? Dito yung text po natin, tama? So, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Imagine mo yun? Hindi siya nag-alala, hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-rally.
Although meron siya sigurong boses kasi nga pinuno siya eh. Pero ang isang taong focus sa Panginoon, pag dumadating ang pagsubok, he is never surprised. Normal lang sa kanya yan. Amen. Ang ganitong klaseng pag-uugali ay tanda ng taong may kapayapaan. Kapayapaan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pangalawa na kinakailangan natin makita, what happens to a man with a focus in life? Pangalawa, when a person is so focused to God, so when trials come, he is never scared. Hindi siya natatakot. Kanina, he is never surprised. Hindi siya nagugulat. Hindi siya natataranta. Ngayon naman, hindi siya natatakot. So, anong ginawa po niya? So, nung nalaman niya na bawal na mag-pray, ano ginawa niya? Nag-pray siya. Kasi alam niya, ang prayer, ano yan? Buhay niya yan. So sabi ng verse 10, tingnan po natin uli, balik po tayo. Okay? Lumuhod siya, so nung nakauwi na siya, lumuhod siya, nanalangin, take note, at, hindi dapat nawawala yan, nagpasalamat sa kanyang Diyos. Meron ba dapat ipagpasalamat sa ganung sitwasyon? Oo. Because for him, it's not a surprise. Okay? He's never scared. But, tanda po niyo, ang taong natatakot, hindi po yan nagpapasalamat. Tama? Ang taong nagpapasalamat, nagpo-possess siya ng kagalakan, kapayapaan, and security. Bakit? Alam niya kasi kung kanino siya. Kanino po siya? Sa Panginoon po lamang. Okay? Sa Panginoon lang siya. Tuloy po natin. At isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas sa bintana nakaharap sa Jerusalem. You need to understand the context of that. Okay? Tandaan po ninyo, ang Israel, they are under exile. Nasa Babylonian Empire po sila. So therefore, they are looking to the promise that someday, babalik po sila sa Panginoon. Babalik po dun sila sa lupain ng pangako na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. So naniniwala siya that someday, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Can you imagine that? It's an opportunity para kay Daniel na ang mga ganitong sitwasyon, imbis na mataranta po siya, lumapit pa siya lalo sa Panginoon. Ang buhay ng tao, punong-puno ng pagsubok, no? What if a Christian, sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay, imbis na mataranta, imbis na malungkot, ang ginagawa po niya, lumalapit at kumokonekta siya sa Diyos, ano po mangyayari? Mga kapatid, malaking bagay ang nababago po sa kanya. Nagkakaroon siya ng paglago in a such faster rate kasi nga alam niya ang naging sikreto ng buhay para magpatuloy ay hindi sa pamamagitan ng sarili natin lakas, kundi pagtitiwala lamang sa Diyos. Remember, you always go back to God. Kung ang kaaway, gusto niya lagi i-focus yung sarili mo sa mga bagay for now, sa mga bagay na dito, sa mga bagay na panandalian, ang gusto ng Panginoon, mag-focus ka sa Kanya. That is why God is always inviting us to get closer to Him. Kasi alam niya, hindi mo kakayanin eh. Amen? So dapat po tayong, alam mo yan, magpatuloy. And if you're not, again, sabi ko nga, focus to God, malamang sa malamang, madali kang dapuan ng takot. Anxiety or alalahanin is one of the signs ng isang tao matatakotin. Bakit? Hindi niya alam kinabukasan eh. Or sabihin na natin, nag-aalala siya sa mga bagay na hindi niya control. That's a normal for a person. Hindi mo talaga kakayanin. Pero kung nagtitiwala, kung meron kang Diyos, ang gagawin mo lang, magtiwala ka sa Kanya at manampalataya. Kapag hindi mo yung ginawa, naturally, anong nangyayari? Mapupuno ka ng takot. What happens to a man with a focus in life? He's never surprised. He is never scared.
Okay? Kasi nga, prayer is life. And pangatlo, he is never sad. Hindi siya malulungkot. He is never sad when trials come. Have you noticed that all those three are emotions? Tama? Kasi nga, ang magiging response mo dapat, hindi yung emosyon, kundi yung pananampalataya mo sa Diyos. Faith to God is the most important, okay, the secret ingredients na kung saan ang buhay mo ay magkakaroon ng katagumpayan kapag sa Panginoon ka lang nakafocus. Nalungkot ba siya? I don't think so. In fact, nung nahuli na siya, okay, bilisan po natin. So, sabi ng verse 12, okay, siya'y kanilang sinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin, tatatatat, sabi dyan. Tapos, anong sabi nila? Verse 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isang dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan. 3 beses pa po siyang nanalangin araw-araw. Imagine mo yon. 3 beses araw-araw, binawal na nga eh. Tanda yun ng taong hindi natatakot sa kahit na kaninong tao. Isa lamang pagkatakot na meron siya at wala nang iba kundi pagkatakot sa Diyos. Pagkatakot sa Diyos ang sikreto ng karunungan. Tama? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No wonder Daniel, di ba? He is the wise man. Pantas sa harapan ng Diyos. Naging pantas siya, hindi dahil sa sobrang dami niyang alam. Ang pagiging pantas sa harapan ng Panginoon ay sinusunod natin ang sinasabi ng Panginoon. Kaya hindi na pagtataka ang buhay ng taong ito, lubos. Lubos. Tandaan nyo, hindi nasaksihan ni Daniel ang pagparito ng Panginoon. Pero bagaman hindi niya nasaksihan, nakikita natin sa paraan ng kanyang pamumuhay, lubos. Bakit? Kinikilala niya lagi ang Diyos. Ilang hari ang napaglingkuran niya? Marami. And all of those kings, kilala si Daniel eh. Kilala siya sa relasyon niya sa Diyos. In fact, sa sobrang takot sa kanya, walang gustong umapi sa kanya eh. Kasi paano ba naman aapi ng isang tao may Diyos? Sige nga. Sana ganun ang isang mananampalataya. Diba? Hindi ka na nararatel kapag may problema. Hindi ka na natatakot. At higit sa lahat, hindi ka na nalulungkot. Nailigtas ba laban sa lions den si Daniel? Hindi. In fact, nagtuloy siya doon. Just like yung 3 kabarkada niya. Okay? Kabarkada niya 3. Sino nga uli yun? Tama po kayo. Si Hananiah, si Misael, and Azariah. Also known as Shadrach, Meshach, and Abednego, because that is their Babylonian name. Hananiah, Mishael, and Azariah is their Hebrew name, indicating na kasama nila ang Diyos, hindi sila pababayaan ng Diyos, at may pangako ang Diyos. Ang ganda ng pangalan nila. It's all in the name. Although they have given a Babylonian name, a worldly name that time, they live a godly lifestyle. Sana ganun din tayo, ano? Binigyan tayo ng pangalan. Ano pangalan natin? Kristiyano lamang. Tanging pangalan. Tatahan sa langit magpakailanman. Isang pangalan na dapat nakikita sa pang-araw-araw nating pamumuhay na naitataas ang Diyos, may nakakakita mang tao, wala. So, kung makikita po natin dyan, bagaman nagkaroon ng problema, sige lang itong tao. Bakit? Hindi nga siya nagtataka, nangyari ito eh. Hindi nga siya natatakot, bakit nangyari ito? Bakit? Kasama niya ang Diyos. So, to make the long story short, gustong gumawa ng paraan yung hari kasi wala na siya magagawa. Tandaan nyo lagi kasi, ang Diyos, God is sovereign.
Pwede nga sabihin, tapat naman si Daniel, ba't pa siya dumana sa ganitong pagsubok? Kasi kung lalagay tayo di sitwasyon, di niya naman niya alam eh. Tama? Parang sa buhay mo ngayon, may dinadaanan ka pagsubok, di mo naman alam eh. So sa isang mananampalataya na hindi mo sigurado ang yung kinabukasan, dapat mo pagkatiwala lalo sa Diyos ang lahat na pinagdadaanan mo. Nangyari ba sa kanya yung parusa? Oo. Ibig sabihin ba nun, God is unfair? Siguro sa paningin ng ibang tao, pero tatandaan ninyo, ang Diyos hindi lamang siya matalino sa lahat, hindi lamang siya may control sa lahat, makapangyarihan din siya sa lahat. That even the lion, dun sa sitwasyon kung saan siya nandoon, hindi man lang siya napano. Okay? Tingnan mo natin ha. So, gumawa ng paraan yung hari, kaso nga lang, wala talaga. Okay? Kaya nga, sabi ko nga, ang magtiwala sa tao, kahabag-habag eh. Kaya nga tiwala natin dapat nasa Panginoon. Amen? Nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Nawa? Malalaman ho yan pag may pagsubok sa buhay. Malalaman yan kapag nandoon kayo sa punto na magdidesisyon na kayo kung unahin mo ba yung Panginoon o hindi. Trabaho ba o ang Diyos? Paglilingkod ba o Diyos? Paglilingkod ba o iwan ko ang Diyos? Decision. So to make the long story short, nga, nalungkot yung hari. Imagine mo yun. Hindi kumain tong hari, hindi siya nagpa-entertain, walang entertainment, hindi siya nag-Netflix nung gabing yon. Hindi siya makatulog kasi nga iniisip niya si Daniel. Notice the favor of God. Okay? So, ano nangyari? Verse 19, kinabukasan maaga nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Notice that. Malungkot siyang tumawag. Sabi niya, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Hindi siya sigurado eh. Kasi mga lion niya to eh. Diba? So, ano nangyari? Sumagot si Daniel. Sabi niya, mabuhay! Wow! Mabuhay! Or rather, mabuhay ang hari. Sabi niya gano'n. Verse 21. Verse 22. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Now, many scholars, hindi naman sa nagdedebate, okay? Nag-uusap sila if literally nandoon ba yung anghel o hindi. Ano pa man ang mangyari, isa lang ang bottom line, naligtas si Daniel. If that is a figure of speech or literally meron siyang angel na nakakita, bottom line, miracle pa rin yun eh. Bakit? Iningatan siya ng Panginoon. Sometimes, depende yan kung paano mo tignan ang iyong sitwasyon. Kaya minsan hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon madalas kasi yung mga normal lang na sitwasyon, nagiging normal lang, hindi na siya miracle na nagmumula sa Panginoon. In the book of the Bible, everything that is happening, sa kanila ay tinuturing nila kamay ng Panginoon. Yung simpleng pagbibigay ng ulan, di ba? Yung pagkakaroon ng ulap pag sila naglalakad, iniisip nila galing yun sa Diyos. That's why they have developed, or that person with that kind of attitude will develop a grateful heart. Which is yung kulang na kulang sa mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Di ba? So sa paglilingkod, masyadong seryoso. Okay? Mag-iba kasi yung pagiging serious sa pagiging sincere. Okay? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat sincere po tayo lagi. Diba? To the point na sa bawat pangyayari sa buhay po natin, ang nakikita natin, ang kamay na ng Panginoon. So in short, itong taong ito, nandoon sa isang sitwasyon na pwede siya magmukmuk eh. Pwede siya magtanong, bakit nangyari? Why God allowed this to happen? Pero sabi ko nga,
he is so focused to God that even though he is in the lion's den, hindi po siya nalungkot. Tama? Hindi sinabi dito kung nakatulog siya o hindi. Pero I can assure you, hindi nababagabag itong taong ito sapagkat kilala niya kasi kung sino po yung pinaglilingkuran niya. I imagine, kung nakatulog man siya siguro habang papikit na siyang ganyan, di ba, tinitignan niya yung mga leon, ay, Kitty, siguro isang anghel, alam mo yun, hinahawakan yung bibig, Kitty, mabait ka, ganyan. Parang pusa lang, ano. Bakit ko sinasabi itong mga bagay na ito? Ganyan po kasi yung konsepto ng mga taong ang atensyon nila sa Panginoon lang. Amen? Yung tipong binibigyan ka ng simpleng kasiyahan at kapayapaan ng Panginoon. Have you tried on meditating God's Word and then all of a sudden, habang iniisip mo yung salita, bigla na lang humangin, yung masarap na hangin na parang, wow, binibigyan ka ng comfort ng Panginoon. Yung tipo paglilingon kayo makita, wow, ganda ng bundok. Diba? Tapos bigla makita si Dennis, ano? I'm just kidding. Ang Diyos ko kasi nagbibigay nun eh. So you have to understand, believer in Christ, that if a person is so focused to God, meron man trials na dumating, ano yan? Hindi siya nalulungkot. This kind of emotion, these three emotions, alam mo yan, pagdating ng pagsubok, ganyan po ang nangyayari. Diba? When a person is so focused to God, he is never surprised when trials come, he is never scared when trials come, and he is never sad when trials come. So ano dapat po natin gawin? Sa mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan, wala tayong dapat gawin kundi ang magpatuloy at huwag magsawa na maglingkod sa ating Diyos. Kapatid, kamusta na ang ating paglilingkod sa Panginoon? I know, it's a kind of reminder to all of us. Okay? Paalala ho ito eh. Kasi naman, baka mamaya, nararanasan mo na, konting pagsubok lang, bumibigay ka na. Ayaw mo na magpatuloy. Diba? Yung dati mong ginagawa na sobrang mong sipag, nababawasan to the point na hindi mo na ginagawa. Kapatid, isa lamang ibig sabihin po niyan, hindi ka na nakafocus sa Panginoon. And if you're not focused enough in serving the Lord with all your heart, yan ang mangyayari sa'yo. Okay? Kada may problema, lagi ka natataranta, lagi ka nasusurprise. Kapag may problema, may pagsubok, lagi ka natatakot, full of anxiety. And worse, kapag nagkakaroon ng problema, alam mo yan, meron kang kalungkutan sa buhay. I don't know if that is true to you, pero if not, pinapaalala ka ng Panginoon so that pagdating ng pagsubok, alam mo kung anong gagawin mo. So ngayong okay ka siguro, anong dapat natin gawin? Magpasalamat tayo sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng paalala sa pamamagitan ng banal na salita. Patawad, Panginoon, kung ang aming pong pamumuhay ay hindi po nakapagbigay ng kagalakan sa inyo. Tulungan niyo po kami ma-surrender po namin ito. Lord, ang mensaheng aming napakinggan ay hindi po suggestion. This message, O God, is an instruction sa bawat isa po sa amin. Paano po magiging maayos ang aming pong paglakad. Lord, patawad po kung hindi po namin kayo kinikilala, inaalala sa aming pong pamumuhay. Help us that this time around, O God, wala po kami ibang gagawin, kundi magbigay lamang po ng tunay at nararapat na kapurihan para sa inyo. Salamat po ng marami, Ama. Pinagtatagubilin po namin sa inyo lahat ng ito. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.
At maaari po tayo maupo.